Part 2. Matapos kunin si Marta, makikita si Alma kasama si Marta sakay ng sasakyan kung saan sinabihan niya ang batang babae na ilihim ang buong sitwasyon, nagbabala na mag-aalala lamang ang kanyang mga magulang kung malalaman nila ang katotohanan. Samantala, sina Julia at Hugo ay nakakulong pa rin sa isang selda sa istasyon ng pulisya. Malinaw na takot si Julia at iniisip na papatayin nila siya, ngunit sa kabutihang palad, sa wakas ay pinalaya sila ng mga opisyal. Kalaunan, dumating si Julia sa bubong ng isang gusali kung saan ikinalat niya ang umano'y abo ni Carlos at nagbigay pugay. Di nagtagal, dumating si Emilia sa istasyon at umiiyak na niyakap ang kanyang anak. Lumilitaw na nalaman na niya ang tungkol sa pagpatay at hinimok si Julia na tumakas sa lungsod na sinang-ayunan naman ng huli. Sa ibang lugar, nakita natin si Carlos na buhay pa at walang awang pinahihirapan ni Jimenez. Sinabi ng tiwaling opisyal kay Carlos na hindi niya papatayin ang kanyang ina at si Julia kung papayag siyang magtrabaho para sa kanya. Dahil si Carlos ay itinuturing na patay, maaari siyang kumilos na parang multo at magtrabaho para sa kanya ng palihim. Samantala, sa bahay, muling hiniling ni Emilia kay Alex na pumunta sa gusali ng mga rebelde at humingi ng tulong sa kanila upang mailabas si Julia sa bansa. Pumayag si Alex at tumungo roon kung saan nakatagpo niya ang parehong mag-ama. Humingi ng tulong si Alex sa kanila para mailigtas si Julia, ngunit sinabi ni Iris na wala silang bakanting lugar at sinabihan siyang umalis. Sa sandaling ito, sapilitang pumasok si Alex sa apartment kung saan napansin niya na naroon din si Daniela, kasama ang isang babaeng may sakit na may hawak na sanggol sa kanyang dibdib. Ngunit nang tignan ni Alex ang babae, napagtanto niyang patay na ito na nagdulot ng takot sa lahat ng naruroon. Sa ibang lugar, sa wakas ay iniuwi ni Alma si Marta kung saan ang pamilya ay napanatag at natuwa nang makita ang kanilang anak. Nagpasalamat si Hugo kay Alma para sa lahat habang inanyayahan siya ni Emilia sa loob para uminom. Pagkatapos ay sinimulan siyang tanungin ni Alma tungkol sa relasyon nito sa kanyang asawa, ngunit nilinaw ni Emilia na sila ay matalik na magkaibigan lamang. Kalaunan, dinala ni na Julia at Hugo si Marta sa silid at tinanong kung saan siya nagpunta nitong mga nakaraang araw at kung ano ang ginagawa niya. Gayunpaman, napansin ng batang babae si Alma sa malayo at tumangging magbunyag ng anuman dahil sa takot. Bumalik sa grupo ng mga rebelde, nagsimulang umiyak ng husto ang sanggol at nahihirapan silang aluhin ito. Ang mas malala pa, narinig ng ilang sundalo sa malapit ang sanggol at tumungo upang mag-imbestiga. Dahil wala nang ibang pagpipilian, mabilis na lumabas sina Alex at Daniela sa likuran dala ang sanggol. Samantala, lumapit ang mga opisyal sa apartment at tinanong si Iris tungkol sa sino mang hindi autorisadong tao sa loob. Itinuro ni Iris ang kanyang ama at ang babaeng patay na natutulog sa kama, sinabing sila ang kanyang mga magulang na may sakit at walang ibang tao. Tila naniwala sa kanya ang mga sundalo at sa wakas ay iniwan siyang mag-isa. Kalaunan, dumating sina Alma at Luis sa CIM kung saan nakita nila ang mga pulis na iniharap ang bangkay ni Dr. Thomas na nakabigti sa leeg. Malinaw na pinatay siya ni Jimenez at inayos ito para magmukhang siya mismo ang may gawa nito. Sinabi ng opisyal na si Dr. Thomas ang dumukot sa mga bata para sa mga eksperimento, kaya naman nagpakamatay siya matapos mabunyag. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Luis at hiniling kay Jimenez na imbestigahan pa ang bagay na ito na sinang-ayunan naman ng opisyal. Sa kabilang banda, iniuwi ni Daniela ang sanggol kung saan nakatagpo niya sina Hugo at Julia at hiniling sa kanila na alagaan ito. Pumayag ang mag-asawa, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Luis sa bahay at nagulat nang makita ang sanggol. Nadismaya siya na nagdala si Daniela ng isang bata mula sa Sector 2 na labag sa batas. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang ampunan upang kunin ang sanggol at kahit na sinubukan ni Daniela na magprotesta, tumanggi ang kanyang ama na makinig sa kanya. Samantala, sa bahay, umupo si Marta kasama sina Emilia at Alex at ikinwento sa kanila ang nangyari sa pasilidad habang ipinapakita ang mga bakas ng karayom sa kanyang kamay. Nagmakaawa siya sa kanila na huwag sabihin sa kanyang ama at isiniwalat kung paano siya at ang isang kaibigan ay palihim na lumabas mula sa pasilidad noong gabi. Doon, nakita nila ang isang silid na may projector kung saan tinukoy ng doktor at direktor si Marta bilang isang natatanging subject. Tinanong ni Marta kung ano ang kahulugan nito, ngunit sinabi lamang ni Emilia sa kanya na siya ay espesyal. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto at ito pala si Iris na dumating upang kunin ang sanggol. Sinabi niya na may ilang mga tao na aalis ng bansa ngayong gabi at ang sanggol ay kailangan ding isakay sa truck kung saan naghihintay ang kanyang ama. Gayunpaman, tumanggi si Emilia na tumulong maliban kung maglalaan din sila ng pwesto para kay Julia na kailangang tumakas sa lungsod. Nagalangan si Iris noong una, ngunit nang mapagtanto niyang wala ng ibang pagpipilian, nag-aatubili siyang sumang-ayon. Sa ibang lugar, sina Alma at Jimenez ay nag-i-intimate sa silid ng hotel at pagkatapos, iniabot niya sa kanya ang ebidensya ng mga krimen na ibinigay ni Dr. Thomas. Sinabihan niya itong gawin ang gusto niya dahil ang opisyal na ulat ay magiging iba na ikinatuwa ni Alma. Samantala, ginamit ni Alex ang kanyang pass upang makapasok sa Sector 1 at hindi nagtagal ay nakarating sa bahay ng ministro. Nakipagkita siya kina Hugo, Julia, at Daniela at sinabihan silang kailangan nilang ipuslit palabas ang sanggol anuman ang mangyari.
Ipinaliwanag niya na may nakaayos ng transportasyon para sa gabing iyon at mayroon pa silang lugar na nakalaan para kay Julia na isang magandang balita. Kaya, matagumpay na nailabas ni Hugo, Julia, at Alex ang sanggol nang walang nakakapansin at nakatakas sa mansyon. Gayunpaman, pagdating sa checkpoint, ipinakita ni Hugo at Julia ang kanilang mga pass, ngunit walang dalang return pass si Alex, kaya inaresto ang tatlo. Upang kumbinsihin ang mga sundalo, ipinaliwanag ni Hugo na nagtatrabaho sila para sa health minister, kaya agad na tinawagan ng mga sundalo si Luis upang kumpirmahin ito. Hindi nagtagal, dumating si Luis sa checkpoint, at kahit na nadismaya siya sa kanilang ginawa, ginarantiyahan niya sila. Pagkatapos ay inilayon niya sila mula roon, at nakakagulat, nagpasya siyang tulungan sila sa pamamagitan ng pagpapasakay sa kanila. Maya-maya, dumating si Hugo at Julia sa pick-up point kung saan nagyakapan ang dalawa at nagpaalam. Bago umalis, inabutan ni Hugo si Julia ng isang sulat mula kay Emilia para sa kanyang anak. Pagkatapos ay pumasok si Julia sa truck kasama ang sanggol at binasa ang sulat na nagparamdam sa kanya ng labis na emosyon. Hindi nagtagal, lumala ang sitwasyon nang bigla na lamang isang sasakyan ng pulis ang nagpahinto sa truck para sa inspeksyon. Sa kasamaang palad, isa pala itong patibong dahil walang awang pinagbabaril ng mga sundalo ang truck upang patayin ang mga kawawang tao. Maya-maya, binuksan nila ang pinto at natagpuang patay ang lahat sa loob ng truck maliban sa sanggol. Gayunpaman, nalaman natin na umalis pala si Julia sa truck dahil labis siyang nalungkot nang basahin niya ang sulat ng kanyang ina. Napagpasyahan niya na kahit mamatay siya basta't kasama niya ang kanyang pamilya. Kasunod nito, umuwi si Julia kasama si Hugo at maluhaluhang niyakap ang kanyang ina habang sinasabing hindi niya ito maaaring iwanang mag-isa. Pagkatapos ay pinuntahan ni Hugo si Marta upang tingnan kung nasaan siya, ngunit nagulat siya nang makitang nakakandado ang pinto nito. Agad niyang binuksan ang pinto para lang makita ang isang armadong lalaki na mabilis na tumalon palabas ng bintana. Nataranta ang buong pamilya, habang sa labas, nabunyag na ang misteryosong tao ay walang iba kundi si Carlos. Kinabukasan, nanood ng balita ang pamilya ni Julia na naguulat na ang grupo ng mga taong binaril kagabi ay binansagan ng gobyerno ng mga terorista. Ang revelasyon na ito ay ikinalungkot ng pamilya at nag-alala sila tungkol sa sinapit ng kawawang sanggol na nasa truck. Si Hugo naman ay nabigla sa insidente noong nakaraang gabi at nagpasyang isama si Marta sa trabaho. Kalaunan, nililinis ni Julia ang kwarto ni Marta at nagulat nang makita ang isang susi na nakatago sa ilalim ng kama na iniwan ni Carlos. Ito pala ang susi ng apartment ng ina ni Carlos, kaya hindi nag-aksaya ng oras si Julia at binisita ito. Bulag ang babae at tila nasa mahinang kalagayan matapos ang umano'y pagkamatay ng kanyang anak na labis na ikinabahala ni Julia. Kalaunan, tumungo sa trabaho sina Hugo at Julia kasama si Marta habang pinapaalalahanan ng batang babae na tawagin ang kanyang tiyahin bilang kanyang ina. Pagdating nila sa mansyon, nalaman nila na si Alma ay na-promote bilang direktor ng epidemiology at isang malaking pagdiriwang ang pinaplano para sa gabing iyon. Tuwang-tuwa si Alma na makita si Marta at isinama ito upang makipaglaro kay Sergio, habang ang kanyang mga magulang ay inatasan na bumili ng mga groceries. Habang naghahandang pumunta sa tindahan, inamin ni Julia kay Hugo na binisita niya ang ina ni Carlos matapos matagpuan ng isang susi sa silid ni Marta. Natatakot si Hugo na baka ito ay isang patibong na inilagay ng mga otoridad at hinimok siya na huwag nang bumalik, ngunit tumanggi siya at iginiit na nag-iisa ang matandang babae at nangangailangan ng tulong. Bumalik sa bahay, sina Alex at Emilia ay kinumpronta ni Iris at ng kanyang ama na ngayon ay galit na galit dahil sa shootout noong nakaraang gabi. Naniniwala sila na si Alex ay naglabas ng impormasyon tungkol sa trap na humantong sa pananambang ng militar na pumatay sa lahat ng nasa loob. Ang kanilang hinala ay napunta rin kay Emilia dahil sa pagiging malapit na kaibigan sa health minister na dapat ay kaaway nila. Iginiit ni Alex na ang ministro mismo ang nagpasakay sa kanila at alamang tungkol sa plano na pagtakas. Ngunit ayaw maniwala ni Emilia na magagawa ni Luis ang ganitong bagay. Sa ibang lugar, binisita ni Hugo at Julia ang ina ni Carlos kasama ang pagkain at mga groceries. Ipinaliwanag ng matandang babae na madalas niyang naririnig ang mga taong nanghihimasok sa kanyang apartment at nagnanakaw ng mga bagay-bagay, ngunit dahil bulag, wala siyang kapangyarihang pigilan ang mga ito. Habang lumabas si Julia para bumili ng gamot, nanatili si Hugo sa kusina upang magluto ng sopas para sa matandang babae. Bigla, sumugod ang isang lalaking palaboy at inatake si Hugo habang hinihingi ang lahat ng pagkain. Sinubukan siyang pakalmahin ni Hugo, ngunit nakakagulat, lumitaw si Carlos mula sa likuran at dinaig ang lalaki. Pinagbantaan niya itong papatayin kapag bumalik ito, pagkatapos ay natakot ang lalaking palaboy at tumakas. Samantala, natigilan si Hugo nang makitang buhay pa si Carlos. Hiniling ni Carlos na huwag sabihin sa kanyang ina o kay Julia dahil ayaw niyang ilagay sila sa panganib. Pumayag si Hugo at napagtanto na si Carlos ang palihim na pumasok sa kanyang bahay noong nakaraang gabi para iwan ang mga susi. Pagkatapos ay sandaling pinagmasdan ni Carlos ang kanyang ina mula sa malayo bago tahimik na lumabas ng gusali. Ang eksena ay nagpatuloy sa salo-salo ng gabing iyon kung saan si Alma ay tuwang-tuwa sa kanyang bagong posisyon at sinamahan ng isang grupo ng mga kaibigan.
Nagbigay siya ng talumpati at inanunsyo na malapit na silang makahanap ng lunas para sa virus na nagudyok sa lahat na magbunyi para sa kanya. Pagkatapos, si Luis ay palihim na nilapitan ng kanyang matalik na kaibigan na si Alvaro na siyang ministro ng Foreign Affairs. Mukhang labis na nag-aalala si Alvaro at nagbabala na isang makapangyarihang grupo sa loob ng gobyerno ang nagpaplanong lipulin sila. Binaliwala ito ni Luis bilang conspiracy theory at hiniling sa kanya na kumalma, ngunit nanatiling hindi kumbinsido si Alvaro. Iniisip niya na maaaring may kinalaman si Alma sa pagpaplanong ito, ngunit na-offend si Luis at mariing iginiit na hindi kailanman gagawin ng kanyang asawa ang ganoong bagay. Bago umalis, binigyan ni Alvaro si Luis ng address at hinimok siyang pumunta roon kung may mangyari sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Luis na walang magiging problema, pagkatapos ay nagpaalam si Alvaro at umalis. Pagkatapos ng salo-salo, nagpa siya sina Hugo at Julia na umuwi, ngunit habang papalapit sila kay Marta, napansin nila na nakatulog ito sa tabi ni Sergio. Dahan-dahan nilang sinubukang gisingin siya nang pumasok si Alma sa silid. Mahinahon niyang iginiit na pagod si Marta at hiniling sa kanila na hayaan siyang magpalipas ng gabi. Nag-aatubili si Hugo at nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak, ngunit nang patuloy na igiit ni Alma, napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Iniwan niya ang kanyang anak sa pangangalaga ni Alma at umalis ng may mabigat na puso. Maya-maya, dinala ni Hugo si Julia sa isang liblib na lugar na ikinagulat niya dahil dito niya unang hinalikan si Carlos. Nagtaka si Julia kung bakit niya siya dinala rito nang biglang lumitaw si Carlos mula sa dilim na iniwan siyang tulala. Hindi napigilan ni Julia ang kanyang mga luha sa tuwa nang makita siyang buhay at nagyakapan ang magkasintahan. Samantala, sa bahay ni Alma, tinawag niya ang isang grupo ng mga nurse na kumuha ng dugo kay Marta at maging kay Sergio na nagpapakita na hindi man lang naawa ang masamang babae sa kanyang sariling pamangkin. Bandang hating gabi, nagimbal si Luis matapos matanggap ang nakakagulat na balita ng aksidente sa sasakyan ni Alvaro kung saan namatay ito. Nagsimula siyang maghinala na may mali at nagsimulang isipin na tama si Alvaro tungkol sa sabuatan. Kinabukasan, nagising si Julia matapos magpalipas ng gabi kasama si Carlos, ngunit napagtanto niyang wala na ito. Naalala niya ang sinabi nito kagabi, na ito na ang kanilang huling pagkikita at kailangan na nitong umalis para sa kanyang kaligtasan. Kalaunan, tumungo sila ni Hugo sa mansyon ng ministro para sa trabaho, kung saan nalaman nila ang nakapanlulumong balita tungkol sa pagkamatay ni Alvaro. Naalala ni Luis ang address na ibinigay sa kanya ng yumaong kaibigan at nagpas siyang pumunta roon kasama si Hugo. Samantala, dinalhan ni Julia ng almusal sina Sergio at Marta at iminungkahing maglaro sila sa parke mamaya. Gayunpaman, ang mga bata ay mukhang maputla at mas gusto nilang manatili sa bahay at manood ng TV na tila kakaiba para kay Julia. Kasabay nito, hindi nagpakita ng pag-aalala si Alma sa pagkamatay ni Alvaro at maingat na naghanda para sa kanyang mahalagang pagpupulong sa Pangulo. Napansin ni Daniela na walang pakialam si Alma na kaya niyang magbihis ng maayos at mag-focus sa trabaho ng masigasig sa halip na suportahan ng kanyang asawa sa napakahirap na sandali. Gayunpaman, sinabi ni Alma sa kanyang anak na hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang mundo at sinabing ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Maya-maya, dumating sina Luis at Hugo sa address na ibinigay ni Alvaro kung saan sila ay nagulat nang makita ang isang babaeng buntis. Lumilitaw na ang babae ay ang kabit ni Alvaro at nagulat si Luis na inilihim ito sa kanya ng kanyang kaibigan. Ang babae, na nagngangalang Clara, ay mukhang takot na takot dahil sa pagkamatay ni Alvaro at kumbinsidong pinatay ito. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Luis ng tawag mula sa trabaho at kinailangan niyang umalis, kaya hiniling niya kay Hugo na alagaan si Clara habang wala ito. Bumalik sa mansyon, lumapit si Julia sa kwarto ng mga bata ngunit napansin ang isang patak ng dugo sa sahig. Ang eksena ay napunta kay Hugo na natagpuan si Clara na duguan sa sahig na nagpataranta sa kanya. Samantala, nalaman natin na pinapanood sila ni Carlos mula sa malayo na may hawak na rifle at iniuulat ang lahat. Lumilitaw na inutusan siya ni Jimenez na patayin ng buntis, ngunit ang pagsama ni Hugo sa kanya ay naglalagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Samantala, sinabi ni Hugo kay Clara na kailangan niyang pumunta sa ospital, ngunit tumanggi ito dahil sa takot na papatayin din siya ng kung sino mang pumatay kay Alvaro. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagpasya siyang dalhin ito sa bahay ni Emilia upang humingi ng tulong. Sinuri siya ni Emilia at napagpasyahan na maayos naman ang lahat sa ngayon. Natataranta pa rin si Clara at nag-aalala na baka kunin ng mga awtoridad ang kanyang sanggol. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang mga taong pumatay kay Alvaro ay dumukot ng mga bata sa mga lansangan upang kunin ang kanilang dugo na nagbabala na malapit nang mawala ang mga bata sa mundo. Sa ibang lugar, dumating si Alma upang salubungin ng Pangulo kung saan iniharap niya ang kanyang ulat na nagpapaliwanag ng kanyang pananaliksik sa paghahanap ng lunas para sa virus. Tila kumbinsido ang Pangulo sa kanyang paliwanag at pumirma sa kanyang panukala na ikinatuwa ng masamang babae. Ang eksena ay napunta kay Luis na dinadamayan ng byuda ni Alvaro sa kanyang mansyon nang bigla siyang lapitan ni Hugo. Ipinaliwanag ni Hugo ang biglaang pagdurugo ni Clara kaya agad na sumugod si Luis sa bahay ni Emilia upang tingnan ito.
Kasabay nito, ang tusong kapitbahay na si Bigonya ay nakipagkita sa isang mamamatay tao at ibinigay ang mga susi ng isang apartment. Tumungo ang lalaki sa apartment kung saan natatanaw ng maayos ang bahay ni Emilia at naghanda upang barilin si Clara. Di nagtagal, dumating si Luis sa bahay ni Emilia at sinubukang pakalmahin si Clara. Tiniyak dito na walang gagalaw sa kanyang sanggol. Ngunit ikinwento niya rito kung paano pinatay si Alvaro ng sarili nitong mga kababayan at hinimok si Luis na bigyan ng hustisya ang kaibigan nito. Ipinaalala rin niya rito na hindi pinakinggan ni Luis ang babala ni Alvaro noong isang gabi. Kasabay nito, nagmamadaling isinara ni Alex ang lahat ng pinto at bintana nang bigla niyang makita ang isang sniper sa kalapit na gusali. Mabilis siyang bumalik sa loob at sinabihan ng lahat na magtago nang biglang magpaputok ang asasin sa bahay. Mabuti na lang at walang nasugatan sa kaguluhan at kalaunan ay umatras ang sniper matapos mapagtantong nabunyag na siya. Pagkatapos ay hiniling ni Luis kay Emilia na makipag-ugnayan sa mga rebelde upang ligtas nilang mailikas si Clara palabas ng bansa na sinangayunan naman niya. Samantala, natagpuan ni Julia sina Marta at Sergio na nanonood ng video ng mga batang may kakaibang pananamit na sabay-sabay na kumakanta sa isang liblib na lugar. Tinanong ni Julia kung ano iyon na ipinaliwanag ni Sergio na isa ito sa mga video ng kanyang tiyahin. Agad na nagdulot ng hinala si Julia sa video at napagtanto niya na may mas nakakatakot na nangyayari. Bumalik ang eksena sa bahay ni Emilia kung saan dumating si Iris at ang kanyang pangkat upang ihatid si Clara sa ligtas na lugar. Tinakpan nila ang kanyang mukha at mabilis na inilabas siya ng bahay habang si Carlos ay nakitang nakaposisyon sa malapit, handang bumaril. Gayunpaman, nang malapit na siyang magpaputok, dumating si Julia na naging dahilan upang siya ay magatubili. Sinamantala ng grupo ang pagkakataon, matagumpay na naisakay si Clara sa isang sasakyan at inilayo siya habang iniulat ni Carlos ang sitwasyon pabalik sa iba pang mga sniper. Di nagtagal, ang grupo ni Hugo ay biglang hinarang ng isang pangkat ng mga sundalo na naguutos na isuko nila ang babaeng nakatalukbong. Nag-aatubili ang grupo na sumunod, ngunit nang hilahin ng mga sundalo ang hood, nagulat sila nang makita na si Iris pala yun, hindi si Clara. Sa ibang lugar, si Clara ay ligtas na nasa loob ng isang kotse kasama si Luis na naghahatid sa kanya palabas ng bansa. Habang nasa daan, humingi ng tawad si Luis sa kanya na kailangan niyang umalis dahil sa mga tiwaling autoridad na tulad niya. Ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya o sa sanggol dahil utang niya ang kanyang buhay sa kanyang matalik na kaibigan, si Alvaro. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.